Samantala, nakaalerto din ang Department of Environment and Natural Resources sa epekto ng El Nino. Kabilang na riyan ang banta ng forest fires at posibleng pagbaba ng supply ng tubig. Si Carlo Candelaria sa sentro ng balita. Iba't ibang mga banta sa kapaligiran ang posibleng maging epekto ng inaasahang El Nino sa bansa. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna, kinakailangan mabigyan ng paalala ang publiko para maiwasan ang mga ito. Ngayong tag-init at bibihira o halos walang ulan, inaasahan ang tagtuyot at pagbaba ng reserbang tubig sa mga dam dahil na rin sa mataas na demand. Inaasahan din ang mga forest at grass fires kaya't pinapayuhan ng publiko na iwasan ang mga pagsusunog na maaari ring magdulot ng pagbaba ng kalidad ng hangin dahil sa usok. Dahil sa mga fire na ito, sa mga sunog na ito, ay sumasama po. Pagka yung mga tinatawag po nating PM 2.5, yan po ay particulate matter na 2.5 microns. Maliit po yan na pumapasok hanggang sa baga ng tao, ay masamang-masama po ito para sa kalusugan. May epekto rin ang El Nino sa mga buhay sa dagat. Kapag tag-init, nababawasan ang oxygen sa dagat kaya't apektado ang mga marine life. Nagdudulot din ito ng tinatawag na coral bleaching kung saan namumuti ang mga coral reef. May epekto rin ang sobrang init na panahon sa ating biodiversity kung saan nagdudulot ito ng pagkamatay sa iba't ibang mga species na hindi kayang mag-adapt sa nagbabagong klima. Maaari ring magdulot ng mga matinding pag-ulan at pagbaha ang labis na init lalo na sa mga bansang tropikal gaya ng Pilipinas. Sa panahon ng El Nino, tayo mga kababayan ay dapat maging conscious tayong lahat. Lagi natin iniisip ang ating mga kilos kung paano maapektuhan ang ating supply ng tubig, na makaiwas rin tayo sa mga sunog sa panahon na katulad nito. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.